Lingid nga po sa inyong kaalaman mga idol, umakyat na ang Milwaukee Bucks sa ika-10 pwesto sa standings ng East matapos nilang maipanalo ang 4 sa huling 5 laro. Kaya hindi kagaya ng mga nagdaang linggo, isa na nga sila ngayong ganap na play-in tournament team na may malaking chance ang makapasok pa rin sa playoffs. At isa sa mga itinuturing na dahilan ng mga sunod-sunod na panalo ay ang pagkakaroon ng lucky charm sa panunood ng kapatid ni Giannis na si Thanasis Antetokounmpo sa huling 2 game. Simula nga po ng manood ito, nag-iba na nga ng takbo at nagkaroon sila ng 2-game win streak. Pero kung inyo nga pong titignan ang mga nakaraang laban ng Bucks, si Giannis pa rin ang siyang rason bakit sila nananalo dahil literal hindi na ito umaasa pa sa kanyang mga kakampi. Halos nag-average nga ito ng 33 points per game, 12 rebounds, 6 assists sa kanyang 61% shooting. Sa tuwing hawak nga nito ang bola, sinusubukan nga nitong sumalaksak sa ilalim na nagiging epektibo rin naman kahit papano. Pero hanggang kailan nga ba sila aasa ng todo kay Giannis para lamang makakuha ng panalo dahil kung gagawin nga nila ito bawat laro, posible nga pong mapaaga ang pagtatamo ng injury ng kanilang superstar. Samantala, maliban sa mga hindi pumasok na free throws ni Anthony Davis, Austin Reeves at LeBron James, isa rin naman sa mga rason ng pagkatalo sa Orlando Magic ay ang pagbibigay nila dito ng mga offensive rebounds sa tuwing wala si Davis sa loob ng court. Ibig sabihin, hindi nga talaga naging sapat ang backup center na si Christian Koloko. Kaya kailangan nga nila ngayong another scorer, rebounder na tutulong kay Anthony Davis at suggest ng ilang mga insider, tanggapin na lamang nga po ng Lakers ang naging offer sa kanila ngayon ng trade sa Portland Trail Blazers. Ayon nga po sa inilabas na source, willing nga po ang Blazers na ibigay sa Lakers sina Jeremy Grant at Dupree kapalit lamang sina D'Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at 2 second round pick na may kasamang future first round pick. Ngunit as of today, pending ang trade na ito dahil nagdadalawang isip pa rin naman dito si Rob Pelinka. Ayaw rin naman nga po niyang magkamali at sayangin muli ang kanilang hawak na future first round pick at ilan sa mga players na maaaring makasira sa kanilang chemistry. Sa kabilang banda, solo na nga po ng Golden State Warriors ang number 1 sa Western Conference sa kanilang record, 11 wins, 3 losses. At ang maganda pa dyan, isa rin naman sila sa pinakamainit na team ngayon sa pagkakaroon ng record na 8-2 sa huling 10 laro. Pero sa kabila niyan, kailangan pa rin naman nga pong mag-ingat ng Warriors dahil nakadikit pa rin sa kanila ang OKC Thunder na merong record na 12-4. Ibig sabihin, isang talo lamang ng Warriors, mga susunod na laban nila babagsak muli sila sa pangalawa. Subalit hindi rin naman ito dapat ipag-alala ng mga fans dahil magkakaroon lamang sila ngayon ng easy schedule. Sa katunayan, hindi ganun kalakasan ang mga susunod na makakalaban na San Antonio Spurs at Brooklyn Nets na parehong nangungulelat ngayon. Makakatapat rin naman nga nila dito ang tinalo pa lang nila last week na OKC Thunder at ang Phoenix Suns na parehong nag-i-struggle sa pagkawala ng mga key player. Ibig sabihin, puro undermanned at mahihinang team ang mga susunod na makakalaban ng Warriors kaya kailangan nga nila itong samantalahin para mapataas lalo ang kanilang win-loss record.